So what's up mga mechanics, ayan, good morning sa lahat. Mayroon na naman tayong gagawin. Ayan, Nissan YD25 engine. Ang problema ng customer is maingay dito sa bandang harapan, at ang kanyang odometer na pala is 100, almost 150k na. So pakinggan nyo rin yung andar ng makina para kayo na yung mag-decide, pero gagawin natin to. Mayroon na tayong mga pyesa, papakita ko lang sa inyo na yun yung problema bago natin baklasin. So panoorin nyo mga boss at ating start. So let's go. So i-rev natin para mas lalo nyong marinig yung pagkakaiba. Yan, klaro yung lagapak dito sa banda sa timing pin area. So yan ang gagawin natin. So ayan, kung naririnig nyo yung lumalagapak na yan dito sa area na to, sa timing pin area. Yan, klaro. So tanggalin natin yung belt. Gamit lang kayo ng 14mm socket dito sa bearing at saka dito sa adjuster para manuwag yung belt bago tanggalin. Ayan. So tanggal na, tapos yung belt din ng aircon ganun din ito. Isang 12mm tsaka 14mm bolt. So tatanggalin din natin yan. Ayan, so tanggalin pati natin itong EGR pipe. So yung chain guide nga pala yan, yung plastic na yan, kung makikita nyo is nakakabit siya, nakaklip siya dyan sa timing cover. Kaya pag hugot nyo na yung timing cover na yung plastic na yan, huwag kayong magtataka na sumasama na yan, nahuhulog kasi nakaklip siya dyan mismo sa may timing cover. So yung pagtanggal ko nga pala ng crankshaft bolt nyan is ginamitan ko pa ng acetylene. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi sobrang tigas talaga ng bolt na yan. Ginamitan ko siya ng acetylene, iniitan ko konti para umano yung bolt bago ko natanggal. So yan. So ayan yung timing marks dito sa sprocket sa lower. Ito yung ating crankshaft, tapos ito yung mga balancer shaft natin yan. So dapat naka-timing dyan. Kung makikita nyo yung dot dalawa, tapos isa, tapos doon sa crankshaft dalawang dot ulit tsaka single dot. So dapat magtutugma muna lahat yan bago nyo tanggalin yung timing chain. So ayan, na set up na natin. Pwede na nating tanggalin ngayon yung timing chain at palitan na ng bago. Alright. And ito nga pala yung timing marks din ng ating high pressure pump. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Dapat magtapat yan para goods ang timing.
Alright. So bago natin tanggalin tong mga timing, so mayroon nga pala akong in-insert dito mga ka-mechanics na special tools. Ito, lagay mo muna top dead center muna, tapos ilagay nyo tong special tools na pang lock sa high pressure pump, tapos doon tayo sa baba. I-lock nyo rin itong gear dito para hindi umikot pagtanggal nung nasa taas na gear, para hindi umikot ito. May special tools to. Ayan na nilagay ko. Ayan, so nakalagay na lahat, nakaset na. Tapos dito, ayan, so pwede natin luwagan na yun yung ating timing chain, tanggalin. So tanggalin natin yung tensioner sa lower side. Ayan. Ayan. Tanggalin natin to. Tapos ito ulit. Ayan. Nipis na. Yun guys, so tignan nyo yung nasira. Ito yun, nagasgas na siya. Yan yung nasira. Yan, gasgas na. Ito rin. So huwag yung kakalimutan, may washer pa sa isa. Bali dalawa siya. Yan. I reckon they don't exist. Char? I reckon they don't exist. Huh? Just the one. Give us a picture of it. I just put that. Can you put it back in place? Yes, sir. Let's take a picture of it. Just put some. This guy's fucking saying, "Oh well," and then all the diagrams we don't have one. I said they must have one. They made the fucking thing. You're the dealer. Fucking hell.
That's it. So papalitan natin nga rin pala tong kanyang camshaft sprocket. Normal thread lang to, normal loose lang, hindi siya counterclockwise. Ayan. So kita nyo naman, meron siyang ratla dito na papasok dito sa pinaka slot nya dito. So papalitan natin yan. So ito na. Ito yung ating so ito na yung ating balance shaft. Ayan, naka-timing na siya kung makikita nyo. Dapat magtugmo ayan sa balance shaft. Para sigurado rin kayo, titignan nyo rin din pati dito sa likod. Ayan, yung sa likod din. Ayan, may marking din dyan sa likod. Yung dalawang gear sa ating balance shaft. So pwede na nating mag-start maglagay na ng timing chain. So let's go. So ito na nga yung ating mga timing chain kit. Ayan, kung makikita nyo, kompleto na. Andyan na lahat, mga sprocket, lahat, timing chain, yan yung mga sprocket nya. So ready na tayo. So kabit na natin yung guide. Ayan. Guide dito sa kabila. Susunod natin is ilagay natin itong yung key na to sa crankshaft, at saka yung crankshaft dapat naka 12 o'clock position, top dead center. So pwede natin ilagay ngayon yung timing chain. Let's go. Tapos ilagay na natin itong gear. Ayan, dito sa ating vacuum pump. Huwag nating kalimutan ilagay yung kanyang spacer. Ayan, at saka washer, tapos yung kanyang nut. Ayan, so lalagyan muna natin siya ng konting Loctite. Ayan, bago natin higpitan, i-torque sa tamang torque specification. So i-torque na natin yan. Ayan, okay, huwag kalimutang i-torque ito. So kita nyo naman yung technique lang doon, kakalang lang. Ayan, para sigurado yung trabaho natin. Torque natin yan. Ayan. Pasok natin sa key. Pasok yung guide. I-bolt na yan. Okay. Tapos pukpukin na natin tong sprocket paloob para mag-lock siya doon sa kanyang key. Ganyan lang siya. So ayan na, that's it. Ayan na siya. Tapos lagay na natin tong guide. Ayan. Ganyan lang siya. Okay. Ayan.
Next, so next natin is yung kanyang chain guide dito sa baba. Ayan. So lagay na natin yung tensioner nya. Ayan, Nissan. So lagay na natin dito. Okay. So i-torque na natin to 10 Newton meter. Ayan. Okay. Ayan, so i-torque na natin ito 40 Newton meter. Ito. Okay. That's it. Torque natin 24 Newton meter ito, yung kanyang chain guide. Yeah, that's it. So double check. 40 Newton meter torque, 24, 10 Newton meter. So na double check na natin lahat. Okay na siya. Timing dito, tapos timing doon. So pwede na nating bunutin ito. Alright, that's it. Ayan, lagyan na natin yan. So ayan, ikabit na natin yung kanyang sprocket. So pwede na natin tanggalin itong ating locking pin. Ayan. Alright, so next na natin dito sa taas. So wag natin kakalimutan palitan tong o-ring na to. Tanggalin natin yan. Ayan, so ito na yung o-ring natin. Alright. Check. So ito na, kabit na natin tong kanyang camshaft timing chain. Ayan, may dot naman yan, so hindi kayo mawawala. Kabit nyo lang yung dot, tapat nyo lang dito sa blow. Ayan, ayan yung dot, tsaka yan. Tapos yellow dito sa may sprocket. Ayan, so ganyan lang. Tapos lagyan na natin yung tensioner. So kabit na natin. Tunahin natin to, chain guide. Ayan, itong guide dito. Ayan, lagyan na rin natin. Ayan. So lagay na natin tong kanyang tensioner. Torque natin to 10 Newton meter. Ayan, 10 Newton meter lang to. Okay. Tapos next natin dito 24 Newton meter. 24. Ayan.
So torque natin 24 ito. Ayan. Ayan. Right. So tapos na tayo. Ayan. Chain marks, blue marks, sprocket. Camshaft dito. Ayan. Right. So pwede na natin itong tanggalin. There you go. Alright. So camshaft sprocket. Ayan yung timing marks. Blue plated. At dito naman yung yellow. Tapos dito sa baba. Ayan, dot. Tapos doon dot din. Ayan. Tapos dito dot. Ayan. So tapos na tayong mag-set ng timing. So yan na siya. So pagkatapos ko nga palang ilagay itong kanyang front lower engine timing cover, ang sumunod kong ginawa dyan is nilagay ko yung engine sump or yung kanyang oil pan para tumigas ng maayos muna yung silicone. Ang ginawa ko dyan is tinanggal ko muna yung front differential kasi hindi pwedeng isalpak yung kanyang oil pan pag nakalagay pa yung differential kasi masikip, kaya tinanggal ko muna ng buo yung differential nyan. So ayan, hindi natin nakalimutan ilagay ito kanyang guide dito sa plastic. Ayan, so lagay na natin. So ayan na nga mga boss, mga ka-mechanics. Ayan, natapos na natin itong ating ginagawa. Nalagyan na natin ng oil, coolant. So start na natin para makita natin yung trabaho natin kung success. So let's go. So that's it mga boss. Hey, bravo! Hell yeah, bravo! So yun na mga boss, hanggang na yung ating ginawa. Konting ano na lang, finalize na lang para maibigay na natin sa customer kasi gagamitin nila ito sa kanilang bakasyon, yung itong Easter week. So yan, success yung ating ginawa. Alright, so tingnan nyo yung pagkakaiba ngayon ito. Ngayong okay na siya. So paanda rin natin. Ayan, so nawala na yung nagra-rattle dati. At i-accelerate din natin sa 1,500 para marinig na rin yung pagkakaiba. Ayan. So ayos na mga boss yung ating ginawa. So pwede na nating tawagan yung customer. So kahit dito sa loob ngayon, pag i-rev natin ng 1.5 to 2,000 wala na yung nagra-rattle. Yan, matining na yung andar, nawala na yung nagra-rattle dati. So ayan, karwasin na lang natin para matapos na.
atin ng test drive mga boss. Let's go, samahan niyo ako. So let's go na mga kabosing. Ayan mga boss, ito na yung ating ginawa. Makikita nyo malinis yung kanyang cluster, walang mga warning lights. Manual na transmission nga pala to. So let's go, samahan nyo akong mag road test. Ayos na yung ating ginawa. Let's go. Ayun, so nawala na yung maingay pag ganitong nag-accelerate dati. Nawala na yung rattle kasi talaga yung chain guide talaga worn out na. So ayos na ngayon mga boss. Nissan Navara D40 YD25 engine, DDTI diesel. Ayos. So ayos na mga boss, malinis na yung ating ginawa. Ayos, balik na tayo sa workshop. So that's it mga boss for today's vlog. Ayan, ang ating ginawa is Nissan Navara YD25 DDTI D40 diesel engine. So sana may natutunan naman kayo sa video yung binahagi ko sa araw na ito. Subscribe kayo sa ating YouTube channel, JK TV, at sa ating Facebook page, JR Flores. At sa mga gusto palang magpa-schedule ng kanilang mga sakyan mga boss, ito yung aming nasa sa workshop, Negos Auto Services, 4-wheel drive service center, Balcata, Western Australia. So magpabook na kayo mga boss. At meron din kaming Facebook page, ayan, yung Negos Auto Services. I-search nyo lang para sa inyong mga katanungan at gustong magpagawa. So yun lang mga boss, and till next video again, and see you on my next vlog. Bye bye. So ang tinakbo nga pala nito mga boss, ayan, yung ating ginagawa is almost 150k na, 148,253. So mataas na rin yung kanyang kilometrahe. So yan, kaya bumigay na rin yung kanyang timing chain. Katulad din ng mga Toyota 1GD, pero yung mga 1GD Toyota mas mababa pa yung kilometer, mas maingay na sila. Ito umabot ng 150. Minsan yung mga Toyota 1GD engine is 100k pa lang, minsan 90k lang, wala na, nag-iingay na yung kanyang timing chain. So ito 150 na, saka pa bumigay. So yun lang yung ating vlog ngayon. Alright.